tayo umamum, magbabasa pa ba tayo ng Fatiha at surah katulad po ng pagbabasa ng imam? Pangkalahatan, kapag mag-isa mo lang magsala, talagang obligado sa iyo ang pagbabasa ng Fatiha. Walang issue dito. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan na naman natin ngayon ay isa naman sa mga madalas na katanungan po ng mga kapatiran natin sa loob po ng sala. Kung ano po ba ang gagawin ng ma'mum. Ang ma'mum, yung po yung nagsasala sa likuran ng imam. Ang imam po yung sa harapan at ang ma'mum po, halimbawa tayo nagsasala tayo na mayroon tayong leader, tayo ang ma'mum. Yun bang tayo umamum, magbabasa pa ba tayo ng Fatiha at surah katulad po ng pagbabasa ng imam? Pangkalahatan, kapag mag-isa mo lang magsala, talagang obligado sa iyo ang pagbabasa ng Fatiha. Walang issue dito. Kasi mag-isa ka lang nagsasala. So ano bang babasahin mo dyan? Kundi ang Fatiha, sa una at pangalawang raka'a, siyempre, magdagdag ka ng surah sa una at pangalawang raka'a kasi mag-isa mo lang nagsasala. Basta pag nagsala ka mag-isa, laging may Fatiha yan. Una, pangalawang raka'a, pangatlong raka'a, pang-apat na raka'a. Kung apat na raka'a po ang sala mo, lahat yan may Fatiha. At hindi matatanggap ang sala mo pag hindi mo binasa ang Fatiha. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Walang sala ang sinuman kapag hindi niya binasa ang suratul Fatiha. Ibig sabihin, invalid ang kanyang sala. So walang issue dito. Sa pangalawa at sa una at pangalawang raka'a, siyempre magdadagdag ka ng surah, kahit anong surah gusto mo. Pangatlo at pang-apat, huwag na po tayo magdagdag ng surah. So, ang pag-uusapan lang naman natin ngayon, tayo bilang ma'mum, siyempre ang imam, nagbabasa na ng Fatiha yan, kasi imam yan eh. Magbabasa pa ba ako sa likuran niya? Dito po, nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Mayroon pong nagsabi sa ating mga scholar na lahat ng sala, hindi na kailangan tayo na magbasa. At yan po ang pananaw ni Imam Abu Hanifa. Ang pananaw ni Imam Abu Hanifa, lahat ng sala natin ay kung ano po yung binabasa ng imam, yun na rin po ang basa ng ma'mum. Ibig sabihin, duhur man yan, asar man yan, maghrib man yan, isya man yan, fajr man yan, malakas man ang binabasa ng imam dyan, naririnig man natin o hindi natin naririnig, ay pasok na po yung basa natin sa pinabasa po ng imam. So, mutlakan, hindi na po magbabasa ang ma'mum. Yan po ang unang pananaw po ng mga ulama. Pangalawang pananaw ng mga ulama, sa Jahriya, kapag ang sala ay naririnig yung basa ng imam, katulad ng Maghrib, katulad ng Isha, katulad ng Fajr, ay hindi na po tayo magbabasa. Yung basa po ng imam, yan na po yung basa natin, yung Fatiha. Yung Fatiha dyan, yan na po yung basa niya. Hindi natin magbabasa. Pagkatapos ng imam magbasa ng Fatiha, yun na po yung basa natin. So, tatahimik na lang po tayo. At yan po ay sinang-ayunan ng ating mga ulama katulad siyempre ni Abu Hanifa at Malikiya at Hanabila. At ito po ang pananaw po ng karamihan sa ulama at sinang-ayunan din po ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sinabi ng Allah na kapag daw binasa ang Quran ay makinig kayo at tumahimik kayo. Ibig sabihin, utos yun. At sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, ajma'an nasu ala anna hadhihi al-aya fi salat. At nagkasundo daw ang mga tao na ibinaba ang aya na ito sa loob ng sala. Na dapat makinig at hindi ka dapat magbabasa kasama ng imam. So ito po yung pinakamalapit sa tama na nakikita ko po.
na kapag ka ang sala po ay malakas po yung basa ng imam sa una at pangalawang raka'a po, katulad po ng Maghrib, katulad po ng Isha, katulad po ng Fajr, ay hindi na po natin kailangan bumasa po ng Fatiha. Ang basa po ng imam ay yun na po yung basa natin. So, yung sura po pagkatapos po ng Fatiha, hindi na po natin kailangan basahin yun kasi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, meron ding dalil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig niya yung mga sahaba na nagbabasa sa likuran niya. Sabi niya, narinig ko na nagbabasa kayo. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, naam, nagbabasa kami sa likuran mo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu illa bifatihatil kitab. Huwag niyong gagawin yan maliban lang sa suratul Fatiha. Ibig sabihin, Fatiha lang talagang babasahin natin. Hindi na po kasama yung mga sura after ng Fatiha. Sa ilan sa mga ulama, katulad nila Sheikh bin Baz, Sheikh Al-Uthaymin, sabi nila, lahat ng sala, magbabasa tayo, at yan po ang pananaw ng Shafi'iyah. Ibig sabihin, obligado talaga ang pagbabasa ng Fatiha. At ito po ang sinang-ayunan ng Lujnatud Daima, ni Sheikh bin Baz, ni Sheikh Al-Uthaymin, na kahit na ang imam magbabasa ng malakas yan, ay pagkatapos siya magbasa ka pa rin, kahit na nagbabasa siya. So yan ang pananaw nila sa bagay na ito. Okay? Ibig sabihin, para sa kanila, kahit na malakas lahat ng sala, magbabasa ka talaga. So yan po yung pananaw ng Shafi'iyah. Para sa akin, kahit saan ditong susundin natin, walang problema. Pero ako po talaga, hindi po talaga ako nagbabasa kapag ang imam, malakas po yung basa niya. Magbabasa na lang tayo ng Fatiha kapag tahimik po yung imam. Ibig sabihin sa pangatlong raka'a, siyempre hindi na naririnig yun. Pang-apat na raka'a, hindi na natin naririnig yun. So magbabasa tayo ng Suratu Al-Fatiha. Ibig sabihin, pangkalahatan, pagka naririnig natin ang basa ng imam, ang pananaw ng karamihan sa ulama, yung basa niya, basa na natin. Kapag naman hindi natin naririnig ang kanyang basa, so magbabasa tayo ng Suratu Al-Fatiha. Dito, karagdagan lang dito, sabi ng ating mga ulama, kapag ito ay naririnig mo yung basa ng imam, dahil kung hindi mo naririnig yung basa ng imam, dahil nasa likuran ka, yung microphone hindi na umaabot sa iyo, run out, hindi na nakakarating sa iyo yung busis ng imam na nagbabasa sa ng Fatiha, ang pinakamainam sa iyo ay magbabasa ng Fatiha. Yan po. Yan po ang pananaw ng ating mga ulama. Ibig sabihin, pagka wala ka marinig sa imam, kahit na ang sala ay Maghrib, Isha, Fajr, at hindi mo naririnig ang basa niya kasi nga nasa likuran ka talaga, magbabasa po kayo ng Fatiha. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man sala salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitabi fahiya khidajun. Ang sino man nagsala na hindi niya po binasa ang Fatiha, ang kanyang sala po ay walang gantimpala. So, parang sabi ng ating mga ulama, useless. Yan. So, inshallah, malinaw po yung tinalaki natin dito. Pag ang sanya sala ay duhur, asar, siyempre, tahimik yun. 4 na raka'a, tahimik yun. So, dito po, pagbabasa tayo ng Fatiha. Pagka yung pong sala niya ay tahimik, pinakamainam po, magbabasa tayo ng Fatiha. At kung sakali naman, ang nasanayan mo ay talagang hindi ka na nagbabasa, umaasa ka na lang sa basa ng imam, wala namang pong problema. So, pangkalahatan, wala naman po talagang issue tungkol sa bagay na to at ipinaparating ko lang po sa inyo ang pinakamainam po para sa akin na kapag malakas yung ibasa ng imam, hindi natin magbabasa ng Fatiha o sura. Kapag po tahimik yung imam at hindi natin naririnig po yung basa ng imam, pinakamainam, magbabasa po tayo ng Suratul Fatiha. Yun lang po at hindi na po natin kailangan bumasa pa ng sura. So naway, napulutan po ng aral ang tinalaki ko po ngayon tungkol po sa batas ng pagbabasa ng Suratul Fatiha sa likuran ng imam. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.